So, welcome guys sa ating educational webinar, market update. Date ngayon ay February 24, no? Market analysis for this week. So, tingnan natin anong nangyari last week, kung ano yung mga fundamental bias, market sentiment, no? Kung ano nangyayari sa market sa gold, USD, and Bitcoin. So, salamat guys sa pag-join sa ating market update sa Discord. Start tayo dito sa gold. So, makita natin sa higher time frame, no? Na bullish tayo, ilang weeks na tayo bullish sa gold market, no? So, makita natin yung bullish move, no? So, dahil yan sa fundamentals, no? Na bullish bias sa gold market, no? So, ito yung isa sa mga fundamental catalyst or fundamental driver kung bakit tumataas yung gold. So, ito yung mga geopolitical tension. Ilagay natin. So, yung mga conflict, no? Then may trade war tension. Ito yung recently, no, noong January, dahil sa tariff na nagkukos ito ng fear sentiment sa market, no? If meron fear, so nagkakaroon ng demand sa gold market dahil yung gold ay isang safe haven na asset, no? So wait lang, nag-echo daw. Guys, pa-check if nag-echo. Okay naman daw. So pamit na guys. So sa gold, yun nga sabi natin, dahil nga sa geopolitical tension, trade war tension, ito yung mga real world events na nangyari sa buong mundo na that can impact sa price ng gold, no? So kaya tumaas, ilang weeks na tayo bullish bias sa gold dahil sinusundan natin kung ano yung mga fundamentals and economics, no? Real world events. Dapat aware tayo dyan. So right now, yung analysis natin sa gold, anticipate natin yung pullback lower. So dahil alam naman natin yung market, hindi lang siya isang direction na pataas lang, no? Wala naman straight line na pataas. May mga pullback or profit taking na nangyari na nagko-cause ng pullback lower na katulad nito. Na possible pwede natin anticipate tong move na to sa gold market if mag-pullback, no? Sa higher time frame yan, no? So makita natin sa lower time frame analysis natin. So possible na mag-profit taking sa all-time high. Nasa all-time high tayo, no, kanina. Then nag-cause ng pullback lower, no, profit taking yan. Kaya makita natin yung bearish move sa gold, no. So bullish bias pa rin tayo sa gold if nag-hold yung key level na ito, 2920 key level and 2890. So based sa previous analysis natin last week nung February 18, nag-hold yung 2890 key level. Nakita natin yung bullish move, no, sa gold. No, nakita natin nag-hold sa key level, no, kaya bullish bias pa rin tayo. Right now, if nag-pullback ang gold dito, then if nakita natin nagkaroon ng rejection, no, price action dito sa key level na to, dun tayo pwede i-take advantage na possible mag-bullish move dito. So depende sa price action, ano reaction ng candle sa key level, no, if merong bullish momentum ba. So pwede rin mangyari yan, no, na pullback lower, then i-retest tong previous all-time high. Then another bias naman is if nag-break below dito, no, sa sobrang lakas ng bearish momentum, then malakas yung USD, bullish sentiment sa USD, na possible mag-break below dito sa 2920 key level para i-retest ulit tong 2890 key level, no. Kailangan mag-break below dito. So depende yan sa market sentiment, price action, mamaya or bukas. So ayun yung analysis natin sa gold. Sa DXY naman, same rin. So sabi nga natin, no, na-anticipate natin yung pullback sa gold sa higher time frame. Same rin dito sa
gold, no? Kung napanood yung previous market update natin, na-anticipate natin tong pullback lower. Nung nandito pa lang yung price ng USD index, nandito pa lang yung price na anticipate na natin yung pullback lower na yan. So nakita natin nag-pullback lower na, and dyan naman maganda maghanap ng buy entry, no? Nag-pullback lower na dito maghanap ng buy entry for continuation ng USD. Okay? Kung titingnan natin yung key level sa lower time frame is sa daily, makita natin dito na nag-bearish move, no? Dahil yan sa sentiment ng market, yung bias, economic data report, weakness sa USD, kaya bumaksak ang USD currency. Nakita natin nag-break below dito sa key level. Sa 107.2 key level, nag-break below. Then, nakita natin, after mag-break below, nag-pullback siya sa key level na to. Then, dito naman maganda ulit mag-sell sa USD. Makita natin, nagkaroon ng reaction sa key level. Bearish momentum, no? Na bumaksak ang USD. So dito naman ni-retest yung 106.2 key level, no? And dito naman maganda maghanap ng buy entry. Best price position ng buy entry na makita natin nag-bullish move. So ayun yung sa USD market update natin na possible na i-retest ng USD to if mag-hold above yung key level na dito. Possible na rin mag-range yan. So bullish bias tayo sa USD, no, if meron tayong fundamental driver, economic data report na bullish bias, no. So if wala naman, mag-continue yung bearish sentiment na possible mag-pullback lower pa rin yan. Or mag-range dito, if mag-break below, pwede rin yan. So ayun yung sentiment natin sa USD, no, trade idea. Sa gold naman, so same pa rin. Nagre-range lang yung gold market. Hindi tingnan natin dito. Ilang weeks na siya nagre-range. So kung titingnan mo yung price ng gold, is nagre-range lang siya between dito sa price level, no? Na wala masyadong movement. Na possible if bearish bias, kailangan mag-break below sa key level na to para continue i-retest yung lower key level. Same rin dito, no? Kailangan i-break above sa key level para mag-continue yung bullish bias. So right now, yung gold ay nasa range, no? Kaya hindi masyado maganda i-trade yung Bitcoin na yon. So ayun yung market update natin. So if may question kayo, pwede kayo magtanong. So okay na guys. So yung mga wala pang account sa Tickmill, pwede kayo mag-register dito ha. So dito, follow nyo lang yung link. Then may instruction naman dito kung paano mag-register, no? So if meron kayong SSID, mabilis lang verify yan. So, yeah, okay, no? So pa-mute muna bro. So tapos na tayo sa market update, no? So pwede kayo magtanong regarding sa trading, any question, then para mag-move on tayo sa next topic, no? So coaching session. So ulitin ko, so if wala pa kayong broker, pwede kayo mag-register dito para pwede nyo ma-access tong trading system na gamit natin, yung sa MT4 dito. So may mga buy and sell confirmation signal, mga trading tool na pwede nyo gamitin, no? Para mas madali yung trading, may automatic plotting ng key levels, real-time market sentiment, no? Accurate buy and sell signal. Pwede kayo mag-register dyan para magamit yung trading systems MT4. So may question ba regarding sa market update sa USD, gold, and Bitcoin?